Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3141. Napakunot ang mga labi ni Chris sa isang ngiti ng pang-aalipusta. Ang espada sa kanyang kamay ay kumikinang sa kumikinang na liwanag. Ang kanyang kaliwang kamay ay bumubuo ng mga sil na nagsasama sa hangin. Ang mga sil ay naging mga sinag ng silver light na nahulog sa Frozen Star Sword. Agad na nakilala ng mga manunood sa viewing area ang kapangyarihang bumabagsak sa Frozen Star Sword. Ito ay ang kapangyarihan ng liwanag ng bituin. May malakas na nagtanong, may nakakaalam ba kung anong level ang teknik ni Chris? Marami sa kanila ang umiling, kasama na ang mga kapareho ni Chris. Halatang hindi nila alam ang pangalan o ranggo ng teknik ni Chris. Maging ang mga mandirigma mula sa Purple Cloud Pavilion ay hindi alam kung anong pamamaraan ang ginagamit ni Chris. Hindi nila alam kung anong rank ito either. Ganun ba siya kalihim? Pagkatapos may magtanong, malakas na sinabi ng isang mandirigma mula sa Purple Cloud Pavilion, ito ay palaging isang bagay na dapat ay isang personal na lihim. Ano ang silbi ng malaman ito ng lahat? Hindi ba normal na hindi natin alam? Kahit ano, dapat nasa napakataas na level ang teknik ni Chris. Baka isa pa itong Ultimate God Rank technique. The moment na sinabi niya na nagdulot ito ng kaguluhan. Ilang mandirigma ang malakas na samaway, isang Ultimate God Rank technique. Paano mo nasabi iyon? Alam mo ba kung ano ang Ultimate God Rank technique? Kahit na ang mga mandirigma ng Divine Solidifying Realm ay nangangailangan ng isang tiyak na halaga ng talento upang sanayin ang mga diskarte sa Ultimate God Rank. Gaano man kalakas si Chris, mas malakas ba siya kaysa sa mga mandirigma ng Divine Solidifying Kaharian? Sa karamihan, ito ay isang Upper Earth Rank technique. Hindi pumayag ang mga mandirigma mula sa Purple Cloud Pavilion. Pakiramdam nila, kahit na mahirap matutunan ang Ultimate God Rank techniques at kailangan pa rin ng Divine Solidifying Realm Warriors ng ilang talento para matuto, hindi nito napigilan ang mga milagrong mangyari. Sa mata ng mga disipulo mula sa Purple Cloud Pavilion, si Chris ay maaaring gumawa ng mga himala. Mas tiyak, siya mismo ay isang himala. Sa pagkakataong iyon, nakikipaglaban na si Chris kay Blade. Ang bilis ni Blade ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Sa isang iglap lang ay pinadalhan niya ng 3 laso si Chris. Inilabas ni Chris ang kanyang talam. Nakarinig ang lahat ng kaluskos habang ang 3 laslas na iyon ay nabasag sa isang iglap. Hindi man lang nila nagawang mapalapit kay Chris. Habang nagsasagupaan ang 2 discarding iyon, umatras ng ilang hakbang si Chris. Ito ay hindi dahil sa shockwaves, ngunit dahil gusto niya. Dumistansya kay Blade. Kanina, nakita ni Chris ang lahat ng galit at pag-aatubili sa mukha ni Blade. Ang daming umasta ni Blade, mas gustong laruan ni Chris. Kasama niya, dahan-dahan niyang pahihirapan Blade. Matapos ang 3 laslas ay madaling harangin ni Chris, dumilim ang mukha ni Blade. Ang mga slash na iyon ay hindi niya buong lakas, ngunit ito ay hindi bababa sa 60% ng kanyang kapangyarihan. Ginamit niya ang mga pag-ataking iyon upang subukan. Lumabas si Chris, ngunit hindi niya inasahan na ganoon kadaling masira sila ni Chris. Napabuntong hininga si Blade habang sinusubukang palakasin ang loob. Posible na si Chris ay mukhang relaxed sa ibabaw. Baka meron siya. Aktual na ginamit ang karamihan ng kanyang kapangyarihan. Si Chris ay palaging nahuhumaling sa kanyang hitsura. Kahit gaano pa kalaki ang kapangyarihan na ginamit niya, siguradong kikilos siya tulad niya ay hindi kapani-paniwalang nakaka-relax. Iyon lang ang tanging paraan para mas masira ni Chris ang kumpiyansa ni Blade. Kabanata 3142. Maraming tao ang sasang-ayon dyan. Ang pagsunog sa kanyang dugo ay nangangahulugan na ginagamit niya ang kanyang buhay kapalit ng kapangyarihan. Siya ay maaaring maging ilang beses na mas malakas kaysa karaniwan. Si Chris ang napiling disipulo sa 3 ranggo na Purple Cloud Pavilion. Siya dapat ang pinakamalakas sa kanilang 10. Kahit na walang paraan na hindi siya tinutulak pabalik ni Blade matapos sikmurain ni Blade ang asensya ng dugo niya. Marami sa kanila ang sumang-ayon sa pananaw na iyon, ngunit may ilan na hindi, lalo na ang mga disipulo ng Purple Cloud Pavilion. Kailan narinig nila ang lahat ng iyon, sila ay hindi kapani-paniwalang nilibang. Ang isa sa mga panloob na disipulo ng Purple Cloud Pavilion ay nagsabi, si Blade ay hindi isang wandering warrior. Isa siyang assassin. Mga assassin na katulad niya ay parang mga daga sa kalye sa White Marsh Continent. Inirehistro niya ang kanyang sarili bilang isang wandering warrior dahil lang sa kanyang pag-aalala na sa kanya. Ang tunay na pagkakakilanlan ay minamaliit. Gayunpaman, hindi naman sa minamaliit natin sila ng walang dahilan. Walang pakialam ang mga assassin sa dangal.
Mabilis silang umatake at mas mabilis na tumakas. Sinusubukan nilang harapin ang kanilang mga kalaban bago sila mapansin ng kanilang mga kalaban. Ang kanilang mga aktwal na kakayahan ay hindi ganoon kalakas. Ang face-to-face combat ang kahinaan nila. Ang mga peking tulad ni Blade ay hindi magkakaroon ng karapatang tumabi kay Chris kung hindi siya bahagi ng sugal ng pagpatay. Kahit na masunog na ang lahat ng esensya ng dugo sa kanyang katawan, hindi pa rin niya magagawang saktan si Chris. Huwag kang mag-alala, mamamatay si Blade sa huli kahit anong mangyari. Tama na yan. Sino sa tingin niyo si Blade? Mas malakas lang siya ng konti kay Jackie. Bilang isang mamamatay tao na nakatira sa mga imburnal, na hindi kailanman ng ahas na gamitin ang kanyang tunay na pagkatao, ang pagharap kay Chris ay pagpapakamatay. Ang mga nadama na si Chris ay mananalo ng walang anumang pinsala sa kanyang sarili ay hindi kapani-pani walang isang panig sa kanilang pag-iisip dahil hindi nila pinahintulutan ang sinuman na magtanong sa kanila. Kahit na ang iba ay makatwiran, ang mga mata ng mga taong iyon, lahat ay walang pinag-aralan. Hindi sila nakikinig. Marami sa mga mandirigma ang ayaw makipagtalo sa mga taong iyon, kaya hininaan nila ang kanilang mga boses upang makipag-usap sa kanilang mga kaibigan. Feeling ko, siguradong masasaktan si Chris. Kahit gaano pa siya kalakas, walang paraan na hindi siya matatalo. Maaaring isang assassin si Blade, ngunit wala na siyang pakialam sa sarili niyang buhay. Sa ganoong sitwasyon, gagawin niya ang lahat basta kalagkarin niya si Chris pababa kasama niya. Itinapon na ni Blade ang buhay niya. Kung hindi man lang niya kayang saktan si Chris pagkatapos nito, siguradong mahuhulog siya sa kawalan ng pag-asa. Para maiwasan iyon, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Tama ka, siguradong masasaktan si Chris. Sa tingin ko, iyon ay isang katiyakan. Kaya lang, ayaw makinig ng mga taga-suporta niya kahit kanino. Ang mga talakayan sa lugar na tinitingnan ay hindi kapani-pani walang pinainit. Sa nakahiwalay na espasyo, nasa huling yugto na ng kanilang labanan sina Chris at Blade. Ang dahilan niyan ay si Blade. Sa sandaling iyon, napagtanto na ni Blade na, kung hindi niya agad gagamitin ang lahat ng kanyang lakas para saktan si Chris, maaaring wala siyang pagkakataon pa sa buong buhay niya. Hindi matanggap ni Blade na hindi pa rin niya nagawang saktan si Chris kahit na pagbayaran niya ang lahat ng kapangyarihang ito sa kanyang buhay. Sa isip nito, nagsimulang magwala si Blade. Nagpakawala siya ng galit na dagindong habang siya ay bumaril pasulong na parang palaso, na sumugod muli kay Chris. Nagkaroon ng isang baliw na tingin sa kanyang mga mata at determinado siyang saktan si Chris sa lahat ng paraan. Sumigaw siya, mamatay. Ang chakram sa kanyang kamay ay nagpadala ng 5 sunod-sunod na laslas. Lahat sila ay naglabas ng nakakagigil na kislap. Ang 5 slash ay naglalaman ng hindi kapani-paniwala. Layuning pumatay. Sa isang iglap, lumitaw sila sa harapan ni Chris. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Chris habang muling bumubuo ng mga sil, na naging sanhi ng liwanag ng bituin sa kanyang katawan. Kabanata 3143. Ang Frozen Star Sword sa kanyang kamay ay kumikinang. Hindi man lang kumurap si Chris habang nakatingin sa 5 laslas na ipinapadala sa kanya. Ngumuso siya at nagpakawala ng slash. 5 sa mga laslas ni Blade ang nakipagsagupaan sa Frozen Star Sword. Sa isang kisap mata, nabasag at nawala ang mga laslas. Tumaas ang isang kilay ni Chris habang ngumuso siya, whatever, I've already played around with you enough. Baka matalo ako. Ang inisyatibo kung mag-aaksaya pa ako ng oras. Hindi ko bibigyan ng pagkakataon ng iba. Pakiramdam niya ay unti-unting humihina ang markang iniwan niya kay Jackie. Ibig sabihin ay nililinas na ni Jackie ang marka na ginawa ni Chris. Hindi kapani-pani walang malungkot. Kung ikukumpara sa pagpatay kay Blade, mas interesado si Chris sa dahan-daang pagpapahirap kay Jackie. Sa isiping iyon, hindi na siya nagpigil. Ngumisi si Chris nang muling umilo ang espada sa kanyang kamay. Biglang nagsimulang lumitaw ang mga spot ng liwanag ng bituin sa himpapawid, dahan-daang namumuo. Sa isang batis na dumaloy sa Frozen Star Sword. Pinaikit ni Chris ang kanyang mga mata at tinutukan si Blade. Sa sandaling iyon, ang puso ni Blade ay napuno ng kawalan ng pag-asa at pagkabigla. Kanina pa siya nagpadala ng 5 laslas. Ito ang pinakamalakas na atake na magagamit niya. Gayunpaman, madali pa rin itong pinaghiwa-hiwalay ni Chris. Naging sanhi iyon ng tuluyang pagkawala ng pag-asa ni Blade. Malinaw na sinunog niya ang kanyang dugo at nagbayad ng kanyang buhay, kaya bakit hindi pa rin niya matalo si Chris? Ni hindi niya kayang saktan si Chris. Basura lang ba talaga siya? Sari-saring ideya ang bumungad sa isipan ni Blade. Kahit na sumugod si Chris, napuno pa rin ng gulat si Blade. Si Chris ay naglalabas ng napakalaking layunin ng pagpatay na ganap na nakapalibot kay Blade. Saka lang nag-react si Blade. Halos nandoon na si Chris. Napaawang ang labi ni Blade habang kinakagat ang labi, pilit na ginigising.
Sa pagtingin kay Chris na nagmamadali, si Blade ay hindi nang ahas na magkaroon ng sandali ng pag-aalinlangan. Sinubukan niyang lumayo sa pag-atake ni Chris, ngunit laking gulat niya nang mapagtantong hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Ang kanyang mga paa ay parang nakulong sa kumunoy. Pinilit niyang humiwalay, ngunit hindi niya magawa. Bumaba ang tingin ni Blade at napansin niya na ang magkabilang paa niya ay napapalibutan ng liwanag ng bituin. Ito ay ang dalisay na kapangyarihan ng mga bituin. Pakiramdam nila ay tumitimbang sila ng tonelada habang ikinulong nila ang kanyang mga binti sa lugar. Si Blade ay bumuhos sa malamig na pawis habang ang kawalan ng pag-asa ay nakapalibot sa kanya. Puso. Slash. Nakaramdam si Blade ng lamig sa kanyang puso habang ang dugo sa kanyang katawan ay galit na umaagos palabas. Tumingin siya sa ibaba, at mayroon ang Frozen Star Sword. Tumagos ng malalim sa kanyang dibdib. Ang kanyang dugo ay galit na umaagos palabas. Sa sandaling iyon, mayroon pa ring kaunting liwanag ng bituin sa espada, mukhang maharlika at misteryoso. Napaawang ang labi ni Blade. Sa sandaling iyon, iba't ibang imahe ang lumitaw sa kanyang ulo. Mula sa kanyang pagiging inabandona noong siya ay bata pa hanggang sa pagiging ampon ng isang hindi makataong asasin. Siya ay inilagay sa isang grupo ng mga bata na nagpapapatayan sa isa't isa. Siya lang ang umalis sa lugar na iyon ng buhay. Marami na siyang natamo sa kanyang buhay at marami rin siyang nawala. Gayunpaman, sa sandaling iyon, wala na sa mga iyon ang mahalaga. Sa wakas, ang kamatayan ay bumababa sa kanya. Kaya lang, ayaw niyang tanggapin na namamatay siya ng ganoon. Kabanata 3144. Bakit hindi pa rin niya nagawang sakta ng mayabang na si Chris matapos gamitin ang lahat ng nasa kanya? Kahit sugat lang sa laman, matutuwa si Blade. Gayunpaman, si Chris ay nanatiling hindi nasaktan sa huli. Hindi niya nagawa hawakan si Chris. Malakas na bumagsak si Blade sa sahig habang dahan-daang pumikit. Nagtaas ng kilay si Chris. Ang mga resulta ay halata sa kanya. Gaya nga ng sinabi niya kanina, masunog man ni Blade ang dugo niya essence, wala pa rin iyon sa kanya. Bahagyang lumakas si Blade, ngunit madali pa ring napatay ni Chris si Blade. Nakita ni Chris ang pag-aatubili sa mukha ni Blade bago siya namatay, na labis na ikinatuwa niya. Masyadong inisip ni Blade ang sarili niya. Si Chris ay isang napiling disipulo ng Purple Cloud Pavilion. Paano siya masasakta ng isang assassin na lumaki sa dilim? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Chris, trash will be trash. Bakit hindi mo na lang tinanggap ang kapalaran mo? Pagkasabi nun, itinago ni Chris ang Frozen Star Sword at tumingin sa kanluran. Doon niya naramdaman ang huling marka ni Jackie. Napabuntong hininga siya habang nag-aapoy ang galit sa kanyang mga mata. Hindi niya hahayaang mamatay si Jackie sa kamay ng iba, at hindi rin siya papayag na manatiling buhay si Jackie hanggang sa wakas. Ang nakahiwalay na espasyo ay walang anumang limitasyon sa oras. Nangangahulugan iyon na mayroon siyang higit sa sapat na oras para pahirapan si Jackie. Maiintindihan niya ang brat na hindi alam ang kanyang lugar kung ano ang kahihinatnan ng pagkakasala sa kanya. Ang mga mandirigma sa viewing area ay nagulat nang makita ang mga huling resulta. Mula sa mga imaheng ipinadala, kitang-kita nila ang pag-aatubili sa mukha ni Blade. Kahit na nasa ibang lugar sila, nasasabi pa rin nila kung ano ang nararamdaman ni Blade. Matapos gawin ang lahat ng makakaya niya, kahit na sinunog ang sarili niyang dugo para magbayad si Chris, napakalungkot pa rin ang resulta. Ni hindi niya kayang saktan si Chris. Gaano man kalakas ang mga kasanayang ginamit niya, madali silang naharap ni Chris. Ni hindi man lang niya nagawang mapalapit kay Chris, masaktan pa si Chris. Ganyan kalakas talaga si Chris. Akala ko ay tiyak na magagawa ni Blade na mapahamak man lang si Chris pagkatapos masunog ang esensya ng dugo niya, pero mukhang mali ako. Si Chris ay talagang napiling alagad ng Purple Cloud Pavilion. Sa husay niya, kahit doble pa ang blood essence ko para masunog, hindi pa rin ako mapapantayan sa kanya. Tama na yan. Hindi lang ikaw. 99% ng mga tao dito ay hindi kayang talunin si Chris. Ngayon parang si Chris mananalo sa Slaughter Gambit. Maging si Edward mula sa Nimbus Alliance ay dapat na medyo nasa likod ni Chris. Siguradong nasa unang pwesto si Chris. Kung alam ni Edward kung paano. Malakas si Chris, siguradong pagsisisihan ni Edward ang pagsali sa Slaughter Gambit na ito. Hindi ba? Siguradong pagsisisihan niya ito. Si Edward ay talagang malakas din, ngunit si Chris ay masyadong kahanga-hanga. Pakiramdam ko siya hindi na lang dapat nasa ikatlong pwesto sa mga napiling alagad ng Purple Cloud Pavilion. Pagkatapos ng lahat, ang mga ranggo na iyon ay kalahating taong gulang na. Dapat ay kayanan niyang harapin ang pangalawang pwestong disipulo. Matapos masaksihan ang kakayahan ni Chris para sa kanilang sarili, karamihan sa mga mandirigmang naruroon ay sigurado na si Chris ang talagang pinakamalakas sa kanila. Ang 10 kalahok. Kahit si Edward ay dapat nahuhuli kay Chris.
Matapos malaman kung gaano kalakas si Chris, ang ilan sa mga mandirigma na tumaya kay Edward ay nagsimulang magsisi sa kanilang mga pinili. Gayunpaman, huli na ang lahat. Kabanata 3145. Sige, tapos na ang laban na ito at naalikabok na. Hindi pa rin lumalaban si Jackie kay Luther. Tingnan muna natin ang laban nila, nagtataka ako. Anong ginagawa nilang dalawa? Nakatayo lang sila doon na nag-uusap, hindi man lang umaatake. Si Luther ay hindi nagmamadali, at si Jackie ay hindi. Takot din. Kakaiba silang dalawa. Matapos ang paalala ng taong iyon, muling tumingin kay Jackie ang mga tao. Sa sandaling iyon, nakatingin lamang sina Jackie at Luther sa isa't isa sa liblib na espasyo. Ang alinman sa kanila ay tila wala sa alinman, parang nagmamadali, novel drama. Naalis na ni Jackie ang lahat ng marka sa kanyang katawan. Tumingin sa kanya si Luther na nakataas ang kilay, parang siya may sasabihin. Bahagyang tumawa si Jackie, alam niya ang gustong sabihin ni Luther. Gayunpaman, ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Tumingin si Jackie kay Luther, sige, clear na lahat ng marka. Hindi ka pa rin ba Cecily? Napaawang ang labi ni Luther. Sa sandaling iyon, mas sigurado siyang si Jackie iyon. Baliw. Ganoon na ba kalala ang kagustuhang mamatay ni Jackie? Si Jackie talaga ang nag-uudyok sa kanya na umatake. Si Luther ay nagplano pa rin na tapusin ito ng mabilis. Kung tutuusin, may iba pa siyang gagawin pagkatapos patayin si Jackie. Gayunpaman, matapos makita ang mga kilos ni Jackie, hindi naiwasang itanong ni Luther, gusto mo ba talagang mamatay? Hindi mo ba alam kung ano ang mangyayari sa oras na umatake ako? Walang magawa ang mga labi ni Jackie. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa walang kabuluhang pag-uusap. Gayunpaman, may ilang tanong din si Jackie kay Luther, kaya nagpasya siyang sagutin na lang si Luther. Maaari mo bang ihinto ang pagpapataw ng iyong sariling mga iniisip sa iba? Sa paningin ko, ikaw ang nagmamadaling mamatay. Sinabi ni Jackie ang naisip niya. Galit na galit si Luther pagkatapos niyang marinig iyon. Pinaikit ni Luther ang kanyang mga mata, kakaiba ka talaga. Parang wala kang pakialam kung sino ang kaharap mo, gusto mo lang silang hamanin kahit na ano. Hindi mo ba alam kung ano ang mangyayari kung kumilos ka ng ganito? Pinaplano kong patayin ka ng mabilis para magawa ko ang iba pang mga bagay. Nagbago na isip ko ngayon. Maaari kong itabi ang iba pang mga bagay sa ngayon. Ang pagpapahirap sa iyo ng maayos ay ang aking prioridad. Kailangan kong iparamdam sa iyo kung ano ang ay dudulot ng lahat ng kalokohang ibinubulalas mo. Walang pakialam si Jackie sa mga banta ni Luther. Ilang beses siyang nakarinig ng mga pagbabante na ganyan sa isang araw. Sa bawat oras, ito ay halos pareho. Bagay na sinasabi. Gayunpaman, ang mga resulta ay palaging kabaligtaran ng kanilang sinabi. Nakataas ang isang kilay na tanong ni Jackie, bakit ka sumali sa Slaughter Gambit? Ikaw ay mula sa Dul Sovereign Pavilion. Mula sa Chaos Continent. Sa pagkakaalam ko ito ay isang angkan ng ikapitong baitang. Kahit na ikaw ay isang piniling alagad, ikaw ay tiyak na nasa isang dehado na kinakaharap sina Chris at Edward. Kahit na naglaro ka ng ilang mga trick, sila ay walang kabuluhan sa harap ng kanilang ganap na kasanayan. Hindi ka tugma sa alinman sa kanila, kaya isa lang ang naghihintay sa iyo sa huli, ang kamatayan. Tumanggi akong maniwala na hindi mo nakikita iyon, kaya bakit ikaw nakikilahok sa sugal ng pagpatay? Sa waiting area, buong oras na naghihintay si Jackie sa huling kalahok. Nang makita niya si Luther pati na rin ang angkan ni Luther, agad na inilagay ni Jackie ang Dul Sovereign Pavilion sa parehong antas bilang ikawalong grade clan, dahil hindi niya alam ang tungkol sa Chaos Continent. Gayunpaman, nalaman ito ni Jackie mula sa mga mandirigma sa viewing area. Kung anong ranggo ang Dul Sovereign Pavilion. Iyon ay biglang nagdulot ng kanyang curiosity. Kabanata 3146. Ang Dul Sovereign Pavilion ay isang 7th grade clan lamang sa Chaos Continent. Higit pa rito, si Luther ay hindi kabilang sa mga nangungunang mga alagad ng angkan. Kumpara kina Chris at Edward, kulang siya. Kasama ang dalawang iyon, isang pipe dream para kay Luther na manalo sa sugal ng pagpatay. Ang sugal ng pagpatay ay hindi katulad ng alinman sa iba pang mga paligsahan. Kung nais niyang manalo, ang siyam na iba pang kalahok ay kailangang mamatay. Isang tao lang ang makakaligtas. Kung natalo ka, namatay ka. Ngunit sa ilalim ng napakalaking gulf sa kasanayan, nakilahok pa rin si Luther. Nalilito si Jackie. Mayroong dalawang uri ng mandirigma na nakibahagi sa pagpatay ng mga sugal. Ang una ay ang mga daredevil na walang pakialam paglalagay ng kanilang buhay sa linya, ang pangalawa ay ang mga mandirigma na may lubos na pagtitiwala sa kanilang mga kakayahan. Higit pa rito, kailangan nila tingnan kung sino ang iba pang kalahok bago sila sumali. Kung may malalakas na kalahok, maraming mandirigma ang pipiliin na ipagpaliban ang kanilang pakikilahok.
Kung tutuusin, mamamatay sila kapag natalo sila. Karaniwan, ang mga disipulo mula sa mga angkan ng ikapitong baitang, maging sila ay mga panloob na disipulo o piniling mga disipulo, ay hindi makikibahagi sa pagpatay ng mga sugal. Ang mga disipulo ng mga angkan sa ikapitong baitang ay tiyak na wala sa mga posisyon na kasing taas ng mga disipulo ng mga angkan ng ikawalong baitang, ngunit sila ay kapansin-pansing pag-iral sa kani-kanilang mga kontinente. Hanggat nagsisikap sila, magiging maliwanag pa rin ang kanilang kinabukasan. Kaya naman, ang mga mandirigmang tulad nito ay kadalasang pinapahalagahan ng husto ang kanilang buhay. Hindi sila sasali sa ganitong mapanganib na patimpalak. Higit sa lahat, si Luther ang huling kalahok. Malinaw niyang nakita ang siyam na iba pang kalahok at narinig niya ang talakayan mula sa viewing area. Alam niya ang iba pang kalahok, ngunit nagparehistro pa rin siya. Kung hindi siya nagpakamatay, nangangahulugan ito na mayroon siyang sariling mga plano at trump card, novel drama. Pakiramdam ni Jackie ay kaharap niya ang isang lohikal na tao, kaya na-curious siya kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Matapos marinig ni Luther ang tanong ni Jackie, may masayang ngiti sa mukha niya, alam kong may magtatanong niyan. Dahil malapit ka nang mamatay sa talon ko, mahabag ako at sasabihin ko sa iyo. Lumahok lang ako sa Slaughter Gambit para pagbutihin ang aking kakayahan at manalo. May tiwala ako sa kanya. Habang sinasabi niya iyon, si Luther ay tila puno ng kumpiyansa na parang isang maikling hakbang na lang para manalo. Tila tiwala siya na walang makakapidyaw sa kanya. Tumaas ang isang kilay ni Jackie na mas lalo pang na-curious. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon ka-confident si Luther sa kanyang sarili. Hindi ba alam ni Luther kung gaano kalakas si Chris? Hindi lang si Jackie ang na-curious. Maging ang mga nanunood sa viewing area ay kakaiba ito matapos marinig ang mga salita ni Luther. Kung sinabi ni Luther na tiyak na mapapatay niya si Jackie, may katuturan iyon. Gayunpaman, sinabi ni Luther na maaari niyang manalo sa sugal ng pagpatay. Ang tono niya ay parang mapapatay niya ang iba sa kanila anumang oras. Napatulala ito sa mga manunood, hindi ba masyadong mayabang si Luther? Nasasabi niya lang ba ang lahat ng iyon dahil gusto niyang ipagyabang Jackie? Hindi naman siguro. Isipin mo na lang kung nasaan sila ngayon. Si Luther ang huling kalahok na nag-sign up. Alam na alam niya kung sino ang iba pang mga kalahok ay. Gayunpaman, kahit nakasama sina Chris mula sa Purple Cloud Pavilion at Edward mula sa Nimbus Alliance doon, nagparehistro pa rin siya ng walang anumang pag-aatubili. Ibig sabihin, malaki ang tiwala niya sa sarili niya. Si Luther ay hindi rin masama sa isang mandirigma. Siya ay isang piniling alagad ng ang Dul Sovereign Pavilion, isang 7th grade clan sa White Marsh Continent. Mayroon ba siyang nakatagong trump card? Sa tingin ko hindi niya ginagawa. Kahit na gawin niya, magwawala lang ito sa harap ni Chris. Kabanata 3147. Huwag mo siyang masyadong bigyan ng credit, lalo lang siyang mayabang. Kung ganoon siya kalakas, kahit papaano ay nasa top 3 siya ang Dul Sovereign Pavilion. Gayunpaman, base sa alam ko, halos hindi siya kabilang sa nangungunang 15 piniling disipulo sa kanyang angkan. Kahit na ang ranggo ay mula sa kalahati ng isang taon na ang nakalilipas, nagdududa ako na magkakaroon ng ganoong matinding pagbabago. Kahit na mabilis na umunlad ang kanyang mga kasanayan, mapapabilang pa rin siya sa nangungunang 10 piniling mga alagad sa karamihan. Kahit na nasa nangungunang 10, ito ay magiging isang napakalaking gulf mula kay Chris. Huwag kalimutan, ang Purple Cloud Pavilion ay nasa mas mataas na antas. Higit pa riyan, si Chris ay nasa ikatlong pwesto doon. Ang pagkakaibang iyon ay hindi isang bagay na malalampasan sa kalahating taon. Marami sa kanila ang sumang-ayon sa pananaw na iyon. Pakiramdam nila ay sobrang kumpiyansa lang si Luther hanggang sa pagiging delusional na iniisip na kaya niyang manalo sa patayan. Sugal. Sa pagsasalita ni Luther, parang nabugbog na niya si Chris. Nang marinig nila ang lahat ng iyon, naramdaman nilang nagbibiro si Luther. May isang malakas na nagsabi, hindi ba nakita ng taong ito ang kanyang mga posibilidad bago siya pumasok sa liblib na kaharian? Si Chris ay may 1.7 logro, habang ang kay Luther ay 7.3. Mas magaling lang siya kay Jackie. Paano niya nasabi na siya ang mananalo sa huli? Mayroon bang mga disipulo mula sa Dul Sovereign Pavilion dito? Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang mali kay Luther? May mali ba sa ulo niya o may mga delusyon ba siya ng kadakilaan? Ang lugar na tinitingnan ay hindi kapani-pani walang maingay salamat sa mga talakayang ito, ngunit katahimikan lamang ang naroon sa liblib na espasyo. Nanatiling tahimik si Jackie matapos marinig ang mga salita ni Luther. Pakiramdam ni Luther ay parang nakakatuwa si Jackie sa sandaling iyon at sinabing, huwag na kayong mag-isip-isip. Itanong mo lang kung ano ang gusto mo. Feeling ko generous ako ngayon. Sasagutin ko kung ano ang gusto mo. Tumawa si Jackie, pakiramdam niya ay kakaiba ang sitwasyon.
Gayunpaman, dahil sinabi ito ni Luther, hindi siya tumutol. Diretso niyang sinabi, bakit ang tiwala mo? Sa tingin mo, hindi ka tugma ni Chris. Pati si Edward. Itinaas ni Luther ang kanyang baba at sinabing, oo. Hindi bagay sa akin ang dalawa. Bumunot si Luther ng isang puting espada at isang itim na espada mula sa kanyang storage space habang siya ay sumagot kay Jackie. Mayroon siyang isang espada sa bawat kamay. Nakikita mo ba ang mga espadang ito? Hayaan mong ipakilala ko sila sa iyo. Ang itim na espada sa aking kanan ay tinatawag na Absolute Darkness Blade. Ang puting espada sa kaliwa ko ay ang Absolute Light Blade. Ang teknik na ginagamit ko ay isang Upper Earth Rank technique na tinatawag na Dual Absolute. Naabot ko na ang kahusayan, at isang hakbang na lang ang layo ko sa pagiging perpekto. The moment he said that, napataas ng kilay si Jackie sa gulat. Ang mga mandirigma na maaaring magsanay ng isang Upper Earth Rank technique ay talagang malakas at may talento. Ang mga diskarte sa ranggo sa itaas na lupa ay ang tuktok para sa karamihan ng mga mandirigma sa ilalim ng 60. Kung tutuusin, napakahirap ng Ultimate God Rank techniques. Tiningnan ni Luther ang mga espada sa kanyang kamay at nagpakawala ng kakaibang ngiti. Alam mo ba kung bakit ako nakibahagi sa sugal ng pagpatay na ito? Ito ay dahil ito lang ang magpapalakas sa akin. Sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng linya sa pagitan ng buhay at kamatayan ay mauunawaan ko kung ano ang ganap na liwanag at kadiliman. Nakarating na ako nakatali sa pagitan ng buhay at kamatayan ng hindi mabilang na beses. Ito ay tiyak na salamat sa na ako ay nagpapabuti. Kabanata 3148. Ang ganap na liwanag at kadiliman ay kumakatawan sa mga kapangyarihan ng buhay at kamatayan. Upang maunawaan ang buhay at kamatayan, kailangan mo nang madama ito. Sa pamamagitan lamang ng paglibot sa pagitan ng mga linya ng buhay at kamatayan ay magkakaroon ng isang tao mas maintindihan sila. Noon lamang nila ito mas madadaanan. Tumawa si Luther bago niya sinabing, si Chris at Edward ay mayabang lamang dahil nagawa na nilang makabisado ang kanilang mga diskarte sa ranggo sa itaas na lupa sa kahusayan, at malapit sa pagiging perpekto. Nadama nila na walang iba maliban sa kanila ang posibleng makabisado ng isang Upper Earth Rank technique, lalo pa ang pag-abot sa kasanayan o pagiging perpekto. Ang kanilang mga iniisip ay isang biro. Sa paningin ko, mga ignorante lang silang tanga. Habang nagsasalita si Luther, mas naging emosyonal siya. Palagi niyang iniisip kung paano minamalas ni Chris at Edward ang lahat bago sila pumasok sa liblib na espasyo. Iniisip pa lang iyon, galit na galit si Luther. Hindi ba Upper Earth Rank technique lang? Sa tingin ba nila sila lang ang makakapag-aral sa kanila? Medyo mas talented sila kaysa sa akin, pero ano? With my own hard work, I managed to be just as accomplished. Sa pagkakataong ito, mas maaangat ko pa ang Slaughter Gambit na ito. As long as I have a breakthrough, the two of them are no match for me. Habang sinasabi niya iyon, umuumbok ang mga ugat ni Luther. Ang kanyang mga mata ay nagbabantang lalabas sa kanilang mga saksakan, at halos sinisigaw niya ang bawat salita. Nagtaas ng kilay si Jackie. Sinagot ng mga salita ni Luther ang lahat ng tanong niya. Lumalabas, sumali si Luther sa sugal ng pagpatay upang mapabuti ang kanyang sarili. Talagang hindi niya tinuring sina Chris at Edward bilang anumang bagay na kapansin-pansin. Pakiramdam niya ay sila ay mga stepping stone lamang para sa kanya, novel drama. Kitang-kita kung gaano kahirap si Luther na umabot sa kanyang antas. Kung mas mamamatay tao at gutom ang isa, mas magagawa ang isa. Gayunpaman, malantad din sila sa mas maraming panganib. Magiging madali para sa kanila na mahulog sa isang masamang sitwasyon. Halimbawa, si Luther ay gumawa ng isang hindi kapani-pani walang maling desisyon sa mismong sandaling iyon. Matapos isigaw ni Luther ang lahat, mas gumaan ang pakiramdam niya. Kahit isang ganap na baliw ang nakatayo sa harapan niya, at least may audience siya. Inayos ni Luther ang sarili at ibinoko ang kanyang mga labi. Bumalik siya sa kanyang kalmadong kilos at bumaantong hininga, sige, alam mo na ang lahat ng dapat mong gawin. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Gusto mo bang mamatay sa harap ko, o gusto mo ng tulong ko? Nang marinig iyon, natuwa si Jackie. Tumaas ang isang kilay niya, ayaw sabihin hindi na. Nang makitang hindi siya pinapansin ni Jackie, muling lumitaw ang pinipigilang galit ni Luther. Ngumuso si Luther, naging mabait ako sa iyo. Dahil ayaw mong tanggapin ang kabaitan ko, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos mo. Pagkasabi niya nun ay nakatutok sa noo ni Jackie ang mga blade sa kamay niya. Hindi masyadong nag-react si Jackie doon, pero ang naghiyawan ng mga manunood sa labas. Hindi nakakagulat na ang taong ito ay sobrang kumpiyansa, siya ay gumagamit ng isang Upper Earth Rank technique. Nagtataka pa nga ako noon kung bakit si Luther nakikilahok dito. Hindi ba talaga niya alam ang mga panganib? Ngayon parang ang pangahas lang ng lalaking ito.
upang mapabuti ang sarili. Inilalagay niya ang kanyang buhay sa linya. Kabanata 3149. Gayunpaman, hindi siya magiging kasing swerte sa pagkakataong ito. Paano kung gagamitin niya ang Dual Absolute? Hindi pa rin siya match kay Chris. Basta, hinarap ni Luther si Chris, malalaman ni Luther kung gaano siya katanga. Pagkatapos sabihin iyon ng tao, may nag-reboot na, hindi pa sigurado. Hindi ba sinabi ni Luther na malapit na siya sa pagiging perpekto? Hanggat dumaan siya sa isa pang karanasan sa buhay o kamatayan, magagawa niyang malagpasan ang kanyang mga limitasyon at makatuntong sa pangalawa. Entablado. Siguradong malakas sina Chris at Edward, pero gumagamit pa rin sila ng upper earth rank techniques in the end. Buti na lang ang dalawang sa kanila ay umabot sa mas mataas na antas sa kanilang mga pamamaraan. Hanggat naabutan ni Luther, baka talagang makalaban niya. Chris. Sa sandaling sinabi, ang mga disipulo ng Purple Cloud Pavilion ay malakas na sumigaw pabalik, hindi pinapayagan ang sinuman na magduda kay Chris. Naiinsulto sila na ikinukumpara si Chris sa isang disipulo ng isang angkan sa ikapitong baitang. Isa sa mga panloob na disipulo mula sa Purple Cloud Pavilion ay tumayo mula sa kanyang upuan at sinigawan ang naunang mandirigma, maaari ka bang mag-isip bago ka magsalita? Wala man lang karapatan si Luther na ikumpara kay Chris. Sa mata ni Chris, hindi man lang siya pampaganya. Naniniwala ka ba sa lahat ng sinasabi niya? I think this guy is just bragging. Sinusubukan lang niyang makakuha ng papuri mula kay Jackie. Kung talagang ganoon kalakas siya, bakit hindi man lang siya nasa top 10 nanograms do Sovereign Pavilion? Sinasanay ang kanyang sarili sa buhay at kamatayan. Kalokohan lang ang lahat ng iyon. Maaaring siya ay talagang matuto mula sa pagiging nasa bingit ng kamatayan, ngunit walang paraan na siya ay direktang umasenso sa isang buong antas. Sa tingin mo ba ganoon kadaling makuha mula sa kahusayan hanggang sa pagiging perpekto? At saka, gumagamit siya ng upper earth rank technique. Kung ganoon kadaling mag-level up, ang lahat ay magiging isang napiling disipulo ng isang ikawalong baitang angkan. Pagkasabi nun, medyo marami na ang nag-react. Pakiramdam nila ay may katuturan ang disipulo mula sa Purple Cloud Pavilion. Ang pagdaan sa mga karanasan sa buhay o kamatayan ay maaaring mapabuti ang pag-unawa at kasanayan ng isang tao, ngunit walang paraan na ito ay magpapahintulot sa isa na tumalon sa isang buong antas. Gayunpaman, may mga may salungat din na pananaw. Malakas na sinabi ng isang mandirigma mula sa kontinente ng Chaos, tama ka, pero masyado kang bias. Hindi ba nabanggit ni Luther kanina? Ang lahat ng kanyang mga nagawa ay nagmula sa mga brush na may kamatayan. Since nasa proficiency na siya, at malapit sa pagiging perpekto, lumahok siya sa sugal ng pagpatay sa pag-asang malampasan ang sagabal na ito. Basta nakakalusot siya ang hadlang at matagumpay na naperpekto ang Dual Absolute, kung gayon ay talagang kaya niyang panindigan si Chris. Nang marinig iyon ng panloob na disipulo mula sa Purple Cloud Pavilion, bigla siyang sumigaw, kalokohan. Anong alam mo? Kahit na he gets the perfection, there's no way he's worth fighting Chris. Si Chris ay nasa perpekto na, at kaunti na lang ang layo sa kumpletong karunungan. Kung kaya niyang gumawa ng breakthrough, hindi rin kaya si Chris. Malagpasan man niya ang sagabal, ka-level lang niya si Chris. Matagal nang nasa ganitong level si Chris, kaya paano mawawala si Chris? Kabanata 3150. Nakikinig ang lahat habang walang tigil silang nagtatalo. Marami ang nadama na pareho silang may kanya-kanyang punto, ngunit walang ganap. Sagot. Gaano man iyon, kailangan nilang hintayin si Luther na tunay na humarap kay Chris bago nila makuha ang kanilang sagot. Gayunpaman, ang karamihan ay naniwala na hindi kayang talunin ni Luther si Chris kahit na nalampasan niya ang sagabal. Kung tutuusin, ngayon lang nila nasaksihan kung gaano kalakas si Chris. Kahit na nasusunog na ang kanyang dugo, hindi pa rin nagawang sakta ni Blade ang isang solong buhok kay Chris. Sanay si Luther, ngunit walang paraan na mas malakas siya kaysa kay Blade na gumamit ng asensya ng dugo niya. Kahit na ito ay tinalakay sa isang buong araw, walang paraan upang makakuha ng isang conclusion bago ang aktwal na mga resulta. Si Jackie yung nakaharap. Luther ngayon na. Bakit hindi muna natin sila pag-usapan? Walang masyadong masasabi tungkol sa kanila. Si Jackie ay isang alchemist lamang na mali ang ulo. Kahit na sunugin ni Jackie ang asensya ng dugo niya ng 10 beses, hindi niya kayang harapin si Luther. Walang dahilan para pag-usapan ang laban nila. Tama na yan. Magaling lang magsalita si Jackie. Paano siya magiging katapat ni Luther? Kahit na gumamit si Luther ng Middle Earth Rank Technique, hindi siya matatalo ni Jackie, lalo pa ang Upper Earth Rank Technique. Walang paraan na matatalo siya ni Jackie. Huwag na nating pag-usapan ang pambubugbog sa kanya, sanay si Jackie kung makakalabas man lang siya ng 3 strike mula kay Luther. Pero, kung mamatay si Jackie sa kamay ni Luther, siguradong magagalit si Chris.
Nagmamadali si Chris ngayon. Kung personal niyang masaksihan ito, tiyak na hindi bibitawan ni Chris si Luther. Baka atakihin pa niya agad si Luther. Hindi marinig ng dalawa sa liblib na espasyo ang mga usapan sa labas. Sa sandaling iyon, hindi na handang mag-aksaya ng panahon si Luther. Gusto niyang pilayin muna si Jackie bago dalhin sa ligtas na lugar para pahirapan ng husto. Malamig siyang tumawa at pinaikit ang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na gumagalaw gamit ang dalawang espada na naglalabas ng maraming laslas. Ang Absolute Darkness Blade ay itim na parang tinta, habang ang Absolute Light Blade ay kumikinang na parang sinasalamin nito ang araw. Dalawang magkaibang enerhiya ang patuloy na inilalabas ng mga blades, at ang mga laslas ay huminto lamang sa hangin, hindi nagmamadali kay Jackie. Sa halip, dahan-dahan silang nagsama-sama. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang kapangyarihan ng liwanag at kadiliman ay nagsanib sa isang pentagram, na lumilitaw sa harap ng lahat. Matapos tapusin iyon, buong pagmamalaking sinabi ni Luther, ito ang kapangyarihan ng ganap na liwanag at kadiliman. Kahit na hindi ito tunay na buhay o kamatayan, mayroon pa rin itong bahagi ng kapangyarihan nito. Ito ay nagmumula sa purong liwanag at purong kadiliman. Kapag nagsalubong ang dalawang kapangyarihang ito, kaya nilang sugpuin ang lahat. Matapos marinig iyon, napaawang ang labi ni Jackie habang galit na sinabi, "Do you think everyone's an idiot? Maaari mo bang gamitin ang iyong utak kahit na sinusubukan mong magyabang? Pigilan ang lahat. Kung ito ay tunay na kapangyarihan ng buhay at kamatayan, maaari mong gawin iyon. Ang pamamaraan na iyong ginagamit ay gumagamit lamang ng isang bahagi ng kapangyarihang iyon. Napakalayo nito sa totoong bagay. Sa husay mo, hindi mo kayang talunin si David, hayaan mo na ako." Pakiramdam ni Luther ay malapit na siyang magalit kay Jackie. The guy kept on saying the exact things na magpapagalit sa kanya ng sobra. Gusto niyang punitin si Jackie. Nanlaki ang mga mata ni Luther at tumingin kay Jackie na nakanganga ang mga ngipin, "Sabi mo nagyayabang ako, pero di ba nagyayabang ka rin? Ay! Sabi mo mas malakas ka kay David. Walang kapantay si David para sa iyo." Jackie acknowledged honestly, "Yun nga ang ibig kong sabihin. Wala siyang kapareha sa akin. Kahit si Chris ay hindi katugma sa akin." Sa sandaling sinabi niya na walang imak ang mga labi ni Luther. Siya ay tahimik na galit sa katotohanan na siya talaga. Calculative sa isang baliw. Sa pananaw ng isang baliw, lohikal ang lahat ng sinabi nila. Gayunpaman, si Luther ay nagalit pa rin kay Jackie. Kabanata 3151. Ngumuso si Luther, at umasim ang ekspresyon niya. "Wala akong pakialam kung baliw ka, ang iyong katapusan ay palaging magiging kakilakilabot hanggat ikaw tumawid sa akin. Wala kang ibang dapat sisihin kundi ang mabahong bibig mo. Kung hindi ka nagsasaad ng napakaraming bagay, maaaring mas maganda ang wakas para sa iyo. Gusto ko. Binigyan ka ng mabilis, walang sakit na kamatayan." Inihanda ni Luther ang sarili habang mabilis na gumalaw ang kanyang mga kamay. Ang mga alon ng dilim at liwanag ay namuo sa kanyang harapan. Itinulak niya pasulong, ipinadala ang imahe kay Jackie. Ang pentagram na nabuo ng mga kapangyarihan ng liwanag at kadiliman ay patuloy na umiikot sa hangin. Habang lumilipad ito patungo kay Jackie, sinisipsip nito ang kapangyarihan ng liwanag at dilim sa hangin. Nagtaas ng kilay si Jackie. Sa pagtingin lamang sa kapangyarihan ng pentagram, masasabi niya na si Luther ay alinman sa ika-4 o ika-5 sa mga tuntunin ng kapangyarihan sa 10 sa kanila. Ipinaliwanag nito kung bakit siya naging kumpiyansa. Nako, masyadong walang muwang si Luther. Masyadong simple ang tingin niya sa iba at masyadong mataas ang tingin niya sa sarili niya. Isang maikling tawa ang pinakawalan ni Jackie, pansamantalang itinapon ang kaisipang iyon. Nakita na niya ang mga plano ni Luther, kung tutuusin. Ayaw niyang magtagal doon dahil makakaakit lang ito ng labis na atensyon, na naprovoke ang maraming tao, novel drama. Ang mga taong ito ay gustong patayin siya alang-alang sa kanilang dignidad. Si Jackie ay hindi natatakot na harapin ang sinuman ng direkta, ngunit nag-aalala pa rin siya na susundan siya ng mga ito bilang isang grupo. Patuloy na gumagalaw ang mga kamay ni Jackie habang bumubuo siya ng sunod-sunod na sil na dahan-daang namumuo sa hangin, nagiging soul swords. Sa pagkakaroon ng kumpletong karunungan sa Destroying the Void, hindi siya nagpigil upang matapos ang labanan ng mabilis. 100 soul sword ang nabuo sa hangin. Sa pamamagitan ng isang alon, ang mga espada ay naging isang napakalaking soul sword. Siya ay tumulak pasulong, at ang napakalaking soul sword ay sumakit mismo patungo sa pentagram. Kinokontrol ni Jackie ang trajectory ng espada, nagpuntirya sa ibabang kaliwang sulok upang matamaan kung saan namumuo ang madilim na enerhiya. Iyon ay ang bahagi ng pentagram na itim.
Nararamdaman niya ang siksik na enerhiya ng kaluluwa sa bahaging iyon, at nilalayon niyang subukan kung ano ang mangyayari kung ang enerhiya ng kaluluwa ay sumalungat sa enerhiya ng kaluluwa. Nang makita ni Luther na ang Soul Sword ay patungo sa kung saan ang kapangyarihan ng kadiliman ay pinakipot, nakita niya itong lubos na nakatutuwa. Sumigaw siya sa likod ng pentagram, dapat kalimutan mo na ang mga pakulo mo. Ang kapangyarihan ng kadiliman at liwanag ay maaaring makipagpalitan sa isa't isa. Huwag isipin na maaari mong sirain ang buong bagay sa pamamagitan lamang ng pagsira sa isang bahagi at hindi ang kabuuan. Hindi mo kaya. Kontrahin mo ako. Habang sinabi niya iyon, ang Soul Sword ay nasa tapat na ng pentagram, tumpak na tumatagos kung saan ang kapangyarihan ng natipon ng kadiliman. Kabanata 3152. Nang magsalubong ang Soul Sword at ang kapangyarihan ng kadiliman, hindi ito nagdulot ng shockwaves. Sa halip, ito ay parang dalawang bola ng apoy na novel drama. Nagbabanggaan. Dahil magkaparehas sila ng enerhiya, sila ay sumisipsip sa isa't isa sa halip na mag-aaway. Napataas ang kilay ni Luther sa gulat sa nakita. Sa gitna ng kanyang pagkalito, bigla siyang nakaramdam ng pagbabago. Napansin niyang nawalan siya ng kontrol sa bahagi ng pentagram. Naramdaman pa niya ito, nagulat siya nang mapansin na ang kapangyarihan ng kadiliman ay talagang sumanib sa Soul Sword pagkatapos nilang nagkasagupaan, iniiwan ang pentagram. Wala na ito sa kanyang kontrol. Sa sumunod na segundo, nakaramdam ng lamig si Luther sa kanyang puso. Pagtingin niya sa ibaba, napansin niya ang isang itim na enerhiyang espada na tumusok sa kanyang dibdib. Matapos umalis ang dilim sa pentagram, sumanib ito sa Soul Sword, na naging dahilan upang mas tumigas ito. Ang pentagram ay kalahating ureter lamang ang layo kay Luther. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na iwasan ito. Ang sakit ng kanyang kaluluwa na napunit mula sa kanyang puso ay naging sanhi ng paninigas ng buong katawan ni Luther. Nagsimulang umikot ang mukha niya nang bumagsak siya mula sa hangin. Bahagyang tumawa si Jackie. Hindi niya akalain na ang Destroying the Void ay kukuha ng kontrol sa dark energy ni Luther pagkatapos makipag-away dito. Sa huli, ito ay dahil ang madilim na enerhiya at Destroying the Void ay mula sa parehong anyo ng kapangyarihan, na siyang katangian ng kaluluwa. Gayunpaman, ang Destroying the Void's power at grade ay mas mataas kaysa sa dark energy. Ang Destroying the Void ay isang Upper Ultimate God rank technique, habang ang Dual Absolutes ay isang Upper Earth rank technique lamang. Ang dalawang diskarte ay isang buong antas na magkahiwalay. Laban sa pagsira sa walang kabuluhan, ang kapangyarihan ni Luther ay hindi gaanong mahalaga tulad ng isang langgam. Luther ay sa labis na sakit na siya spasmed sa lupa masigla, ang Destroying the Void ay unti-unting kinakain ang kanyang kaluluwa. Ang sakit na mararamdaman ng kaluluwa ay higit na mas malaki kaysa sa anumang pisikal na sakit. Gaano man kalakas ang kalooban ni Luther, ito ay hindi gaanong mahalaga laban sa gayong sakit. Sa sandaling iyon, nawala kahit ang kanyang pinakapangunahing katwiran. Palagi siyang gamulong-gulong sa sahig na parang naghahanap ng ginhawa. Subukan ang kanyang ginawa, gayunpaman, ang sakit ng kanyang kaluluwa na napunit ay hindi tumigil. Sa sandaling iyon, si Luther ay hindi mukhang isang piniling disipulo mula sa isang angkan ng ikapitong baitang, na mas mukhang isang karaniwang pulubi na nakikita sa mga lansangan. Nababalot ng dumi ang katawan niya habang pathetically pathetic. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Jackie sa nakita. Kung tutuusin, ilang beses na niyang nasaksihan ang mga eksenang ito. Gayunpaman, ang mga mandirigma sa viewing area ay hindi kasing tahimik niya. Nang makita nila ang Soul Sword na tumusok sa puso ni Luther, tumigas ang kanilang mga ekspresyon. Nanlaki ang kanilang mga mata ng bumalot sa kanilang mga katangian ang hindi makapaniwala. Ang pagkakita kay Luther na bumababa mula sa himpapawid at namimilipit sa sahig ay lubhang nakaapekto sa lahat ng naroon. Masyadong mabilis at biglaan ang nangyari. Ibang-iba ito sa inaasahan nilang resulta, walang tao madaling tanggapin ang nangyari. Natahimik ang karamihan. Maging ang kanilang paghinga ay naging mas mabagal. Masyadong hindi kapanipaniwala ang tanawin. Maya-maya, may nauuto, hindi ba alchemist si Jackie? Sinong nagsabing alchemist siya? Kailan pa naging mga alchemist maging napakalakas? Hinarap niya si Luther sa isang welga. Hindi ba't si Luther ay isang piniling disipulo ng Dual Sovereign Pavilion? Kahit siya ay hindi kabilang sa mga nangungunang napiling disipulo, pinili pa rin siyang disipulo mula sa isang angkan ng ikapitong baitang. Paano ito nangyari? Paano siya matatalo ng walang contest? Kabanata 3153. Tinatanong mo ako. May mga tanong din ako. Iniisip ko kung nag-hallucinate ba ako ngayon. Hindi ba masyadong absurd ang lahat? Sa sandaling iyon, ang mga disipulo mula sa Dual Sovereign Pavilion ay tumayo lahat mula sa kanilang mga upuan. Narinig na nila ang lahat.
Mga talakayan, ngunit ang kanilang mga alagad ay hindi nakibahagi, na nagpapahintulot sa iba na sabihin kung ano ang gusto nila. Sinabihan ni Luther ang kanyang mga kapwa-alagad bago pumasok sa sugal ng pagpatay na huwag magsalita ng anuman ang kanilang narinig, kaya kanilang katahimikan. Gayunpaman, ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay naging dahilan upang hindi nila mapanatili ang kanilang kalmado. Nakita nila ang kalunos-lunos na tagpo ni Luther, na naging dahilan ng kanilang pagkataranta. Nais nilang sumugod sa liblib na espasyo upang iligtas si Luther. Gayunpaman, alam nila na isa lamang itong panaginip. Wala silang magawa sa labas, ni wala silang magawa. Napilitan silang tumingin habang si Luther ay gumulong sa lupa at umiiyak out sa paghihirap. Sa bilis na iyon, maaaring mamatay si Luther. Isang panloob na disipulo mula sa Dulce Sovereign Pavilion ang sumigaw, sinungaling. Si Jackie ay hindi isang alchemist. Kailan pa naging mas malakas ang mga alchemist kaysa sa ating mga proper warriors? Siya ay naging isang lobo sa pananamit ng tupa sa buong panahon. Sinong nagsabing alchemist siya? Galit na galit siya at atubiling tanggapin iyon. Iba't ibang emosyon ang naruroon sa puso ng mga disipulo ng Dulce Sovereign Pavilion. Gusto nilang sumugod sa karamihan, bunutin ng sinumang nagsabi na si Jackie ay isang alchemist power, at sampelan sila ng walang kabuluhan. Gusto nila ng paliwanag kung ano ang nangyayari. Lahat ng tao sa viewing area ay may mga komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Pagkatapos ng lahat, ang resulta ay masyadong walang katotohanan. Nasa 7.5 ang posibilidad ni Jackie, ang pinakamataas sa lahat. Ibig sabihin, siya ang pinakamahina kahit sa mata ng mga tagapag-alaga. Higit pa rito, lahat ng sinabi at ginawa niya noon ay napakabaliw. Kahit na tinitingnan ni Jackie ang lahat ng ginawa niya bilang normal na pagganti, sa mata ng mga mandirigma sa viewing area, walang saysay ang kanyang pagganti. Hindi pinahintulutan ng mga alagad mula sa matataas na angkan na hamanin ang kanilang karangalan at pagmamalaki. Ang lahat ng nangyayari ay naging dahilan upang isipin ng lahat na si Jackie ay isang baliw na mahina, ngunit ang mahinang iyon ay nagbuhos ng moniker sa isang hampas lamang. Paano madaling matuno ng sinuman ang pagbabago? Masyadong mabilis ang pagbabago, at hindi sila binigyan ng anumang oras upang ihanda ang kanilang sarili bago ang pagkakataong iyon. Sa tingin ko hindi rin siya alchemist. Hindi naman siguro ganoon kalakas ang isang alchemist. Inilaan nila ang karamihan sa kanilang oras sa pagmaster ng alchemy, kaya dapat wala silang oras. Magsanay, kaya natural na mas mahina ang kanilang kapangyarihan kaysa sa atin. Tama na yan. Mukhang nagpepeke lang siya. Hindi nakakagulat na tumanggi siyang umatras sa sinuman. Ganun talaga siya kalakas. Luther ay hindi tugma para sa kanya sa lahat, ni isang suntok ay hindi niya kayang tumayo. Feeling ko masyadong kakaiba ang palitan nila. Inilabas ni Jackie ang napakalaking kulay abong talim na iyon. Pagkatapos nitong tumago sa madilim na enerhiya, lumunok ito upang palakasin ang sarili. Tumagos ito sa dibdib ni Luther bago pa siya makapag-react. Walang pagkakataong lumaban si Luther. Matapos sabihin iyon ng taong iyon, ang mga mandirigma sa paligid niya ay nagtanong, nararamdaman mo na ang diskarte ni Jackie ay maaaring lumunok ng madilim na enerhiya. Ganyan dapat. Dumating ang sagot. Kung hindi, bakit ang parehong enerhiya ay nag-fuse kapag nag-clash sila? Mukhang nag-fuse sila, pero paano magsasama ang dalawang teknik? Isa lang ang dahilan na maaaring mangyari, pareho ang mga pamamaraan ay gumagamit ng parehong enerhiya. Kaya, ang mas malakas na kapangyarihan ay nagawang lumunin ang mas mahina, pinalakas ang sarili. Kabanata 3154. Matalas ang mga mata ng taong iyon, at agad niyang nakita sa isang pinakamahalagang aspeto, dapat ang dalawang magkaibang pamamaraan hindi makapag-merge. Ang dahilan kung bakit nawala ng kontrol si Luther sa madilim na enerhiya ay kung ano mismo ang sinabi ng taong iyon, masyadong malakas ang Destroying the Void. Matapos mabutas ang enerhiya, nilamon ito ng Destroying the Void para palakasin ang sarili. Ang lugar ng panunood ay napuno ng time na talakayan. Kung tutuusin, nasaksihan lang nila ang isang bagay na sumire sa kung anong meron sila naisip kanina. Kung ikukumpara sa tindi sa viewing area, mas kalmado ang betting area na kinaroroonan ni Rudy. Siyempre, ang kapayapaan ay hindi tumagal ng ganoon katagal. Hingal na hingal si Evan habang nanginginig ang buong katawan. Hindi lang si Evan, maging ang iba pang mga disipulo mula sa Pentagram Clan sa likod niya ay lahat ay humihinga ng hindi maayos. Kung ikukumpara sa iba, kapansin-pansing mas kalmado si Rudy. Alam niya kung gaano kalakas si Jackie. Ay sa simula, kaya hinahamon ni Luther si Jackie na walang katapusan. Ipinagyayabang pa nga ni Luther kung gaano siya kalakas dati. Matapos marinig ang lahat ng iyon, halos mawala ng kontrol si Rudy at tumawa sa mismong lugar. Hindi na nabuhay si Luther sa puntong iyon, at hindi man lang kumurap ang mata ni Rudy.
Habol ang hininga ni Evan. Pati si Rudy na ilang metro ang layo sa kanya ay naririnig din ito. Lumingon si Rudy at napansin niyang namumula ang mga mata ni Evan. Nakakuyom ang mga kamao niya at para siyang nakakita ng multo. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Rudy, naalala ang sinabi ni Evan sa kanya noon. Sinabi ni Evan na siya ay isang ignorante na tanga at si Jackie ay isang ganap na baliw. May mga insulto na ibinato kina Rudy at Jackie. Isa lang ang nasa isip ni Rudy sa sandaling iyon, ito ang perpektong oras para sa ilang paghihiganti. Ngumisi siya habang mabilis na naglakad papunta kay Evan. Oh, anong meron? Nalasan ka na ba? Para kang medyo hingal. Bakit ang sama ng tingin mo? Ayos ka lang ba sa kabutihang palad? Ako ay isang alchemist. Kung kailangan mo ng anumang mga table tasks, maaari kong ibenta ito sa iyo. Sa sandaling sinabi niya iyon, halos mawala si Evan sa galit. Hindi tulala si Evan, at masasabi niyang kinukutya siya ni Rudy. Nagnganga si Evan at tumingin kay Rudy. May gusto siyang sabihin bilang ganti ngunit hindi niya magawa. Tumaas ang isang kilay ni Rudy at sinabing, sa sama ng loob sa pagitan ni na Trevor at Jackie, si Trevor ay dapat na galit na hinahanap si Jackie ngayon. Kapag nahanap niya si Jackie, siguradong sasalakayin niya agad si Jackie. Iniisip ni Trevor na napakadali niyang mapapatay si Jackie gamit ang kanyang mga kakayahan, kaya talagang inaabangan ko ang pagkikita nila sa isa't isa. Humihingal pa rin si Evan. Ang kanyang mga mata ay nagbabantang lalabas sa kanilang mga saksakan. Kung narinig niya ang sinasabi ni Rudy noon, siya. Sasawayin sana si Rudy dahil nagtiwala siya sa kakayahan ni Trevor. Gayunpaman, wala na siyang kumpiyansa. Nakipag-usap si Jackie kay Luther sa isang welga na nangangahulugan na si Jackie ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga mandirigma. Kahit wala siya kumpiyansa na matatalo niya si Jackie. Si Trevor ay mas malakas kaysa sa kanyang sarili ngunit hindi sa isang mahabang pagbaril. Hindi ganoon kataas ang tsansa na matalo ni Trevor si Jackie. Kumaibot ang mga labi ni Evan, ayokong makitang kumikilos si Rudy na natutuwa sa sarili sa sandaling iyon. Huminga siya ng malalim at sinabing, stop gloating. Ang kakayahan ni Trevor ay mas malakas kaysa kay Luther. Walang sinasabi kung sino ang mananalo kung lalaban siya. Jackie. Tumawa si Rudy na parang may narinig na biro. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Luther kanina? Gumagamit siya ng Upper Earth Rank Technique, at isang hakbang na lang siya mula sa ikalawang antas. Kabanata 3155. Kung hindi ako nagkakamali, si Trevor ay malamang na nasa parehong antas ni Luther. Kahit na mas malakas si Trevor kay Luther, ganoon siya. Mas malakas. Nanginginig ang mga labi ni Evan. Sinasabi ko na sa'yo ngayon din. Huwag maliitin si Trevor. Ako mismo ay hindi alam kung gaano kalakas si Trevor ngayon. Ang tagal na naming hindi nagkaharap. Sinabi niya sa akin na siya ay naging mas malakas mula noong siya ay pumasok sa Whirling World, and if memory serves, nalampasan na niya ang hurdle at malapit na siya o nasa perfection na sa kanyang technique. Kung aawayin siya ni Jackie, dapat ay pantay na tugma. Habang sinasabi niya iyon ay kakaiba ang kanyang tono na parang nakita na niya ang resulta. Natuwa si Rudy na nakataas ang isang kilay na sinabing, walang kwenta na sabihin ang lahat ng iyon. Baka mapatay pa si Trevor bago pa siya mapatay. Nakikipagkite kay Jackie. Sino ang nakakaalam? Galit na galit si Evan nang marinig iyon at kalahating tumili, specialty mo ba ang speaking nonsense? I can assure you that other than si Chris at Edward, walang makakapatay. Trevor. Masyadong emosyonal si Evan na parang anumang oras ay maaaring mahimatay. Nagtaas ng kilay si Rudy at bahagyang tumawa, sige. Maghintay at tingnan natin. Dahan daw ang naglakad si Jackie patungo kay Luther sa liblib na espasyo, malamig na nakatitig habang pinagmamasdan si Luther na namilipit at gumulong-gulong. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang ikatlong bahagi ng kaluluwa ni Luther ay natupok na. Kahit na huminto si Jackie sa sandaling iyon, mamamatay pa rin si Luther. Itinaas ni Jackie ang kanyang kamay at itinigil ang Destroying the Void sa pagkain ng kaluluwa ni Luther, na nagbigay daan kay Luther na tuluyang mabawi ang kanyang katinoan. Humihingal siya ng unti-unting bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata. Matapos mabawi ng kaunti ang sarili, napatitig siya sa kalmadong mukha ni Jackie. Naramdaman ni Luther ang pagsikip ng kanyang dibdib, at iniluwa niya ang dugo sa kanyang bibig. Nagsimula na siyang pumikit habang puno ng galit at puot ang kanyang mga mata. Sino ka? Panipi. Walang magawa ang mga labi ni Jackie. Marami ang nagtanong sa kanya ng ganoon ding tanong at kung bakit siya ay nakadisguise. Pakiramdam niya ay walang magawa. Malinaw na hindi siya kailanman nagbalat kayo, ngunit wala sa kanila ang naniwala sa kanya nang magsalita siya ng totoo, at tinanong pa rin siya sa huli. Tumaas ang isang kilay ni Jackie, nagsimulang mag-isip tungkol sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Luther bago pumasok sa liblib na espasyo.
Matapos mag-isip, nalaman niyang hindi man lang nagpalitan ng tingin ang dalawa nang pumasok si Luther sa waiting area. Napabuntong hininga siya sa pagkagalit, hindi man lang tayo nag-awayan noon, ngunit lumapit ka sa akin na handa ng mamatay. Sinubukan kong pigilan ka, pero ikaw. Iniwan ako ng walang choice. Kailangan mong mamatay, gayon pa man. Walang pinagkaiba kung namatay ka sa iba o sa kamay ko. Matinding ubo si Luther habang nanginginig ang buong katawan. Matapos ang mahabang pag-ubo, humihingal siya habang sinasabi, I was so careless. Masyadong perpekto ang disguise mo. Akala ko ikaw na. Baliw na alchemist lang. Kung alam ko lang na tinatago mo ang kakayahan mo, hindi sana ako natalo sayo. Matapos marinig iyon, naramdaman ni Jackie na isa itong kumpletong biro. Kahit na malapit na ang kanyang kamatayan, sinusubukan pa rin ni Luther na lokohin ang kanyang sarili. Kalmadong sinabi ni Jackie, huwag na nating pag-usapan kung nag-disguise ako sa ngayon. Pag-usapan natin kung ano ang mangyayari kung alam mo ang aking kakayahan. Actually, hindi na kailangang isipin pa. Alam mo na kahit gaano pa karami ang alam mo, ikaw lang din. Mahina para magkaroon ng anumang pagbabago. Kabanata 3156. Tumingin si Luther kay Jackie na may mga ngiping nagngangalit habang ang puot ay lumalabas sa kanyang mga mata. Hindi. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyong mga petty tricks. Kung alam ko kung ano. Kaya mo talaga, mas defensive sana ako. Ang iyong mga kasanayan ay hindi maaaring magdulot sa akin sa isang nakamamatay na kalagayan. Maaari kong gamitin iyon upang mapabuti ang aking sarili, pagpasok ng pagiging perpekto sa aking pamamaraan. Hindi ka magtatagal laban sa akin noon, mamamatay ka sa kakilakilabot. Kamatayan. Kulang lang ako sa swerte at natalo ka dahil doon. Bumantong hininga si Jackie, pakiramdam niya ay nasa estado na ng ganap na kawalan ng pagkakaisa si Luther. Kahit nasa estado na si Luther, pakiramdam niya ay hindi siya natalo dahil sa kanyang kakayahan kundi dahil sa kanyang bulok na swerte at isang tao. Iba dapat disguise. Sa karaniwan na kalagayan ni Jackie, natuwa lang siya matapos marinig ang lahat ng iyon. Hindi niya ipagpatuloy ang pag-iisip tungkol sa problema dahil walang kahulugan ito. Gayunpaman, partikular na inis si Jackie. Sa araw na iyon, malamig niyang tiningnan si Luther sa mata at sinabi sa mahinang boses, hulaan mo. Anong antas ang ginagamit kong pamamaraan? Lalong naging magulo ang paghinga ni Luther habang nakatingin kay Jackie. Para bang mapatunayan niyang hindi siya talo sa ginawa niyang iyon. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at buong lakas niyang sinabi, may kailangan pa ba? Nasa upper earth rank ito. Kung ikaw, nagawa mong gawin yun, dapat nasa second stage ka na ng mastery, di ba? Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagpatuloy si Luther, bakit kailangan mong magtanong? Sa tingin mo ba hindi ito makikita ng iba? Sinusubukan mo lang bang magpakitang gila sa harapan ko? Sa totoo lang, alam ni Luther na mas malakas si Jackie kaysa sa kanya, kaya natalo siya ng husto. Matapos mabutas ng Soul Sword ang kanyang dark energy, tuluyan na siyang nawala ng kontrol dito. Sa sandaling iyon, maaaring nagpanik na siya, ngunit ginawa pa rin niya ang lahat para makontrol muli. Nako, walang kabuluhan ang lahat. Bahagya niyang hinawakan ang kanyang katigasan ng ulo dahil ayaw niyang makitang masyadong natutuwa si Jackie. Kung tutuusin, ang tingin niya sa kanya ay isang baliw na marunong lang magyabang sa buong panahon. Sa huli, napagtanto niya na si Jackie ay hindi man lang baliw kundi isang eksperto na nagpapanggap na mahina, novel drama. Hindi matanggap ni Luther ang katotohanan. Ang isa pang bahagi nito ay dahil na rin sa patuloy niyang nararamdaman na sana ay ma-level up niya ang kanyang diskarte kung nagawa niyang maabot ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Mas matuwid sana ang laban. Tumawa si Jackie at sinabing, yabang. Ano ang ipagyayabang? Sa sobrang tigas mo, sasabihin ko na lang sayo. Sa sinabi niyang iyon ay sadyang tumigil si Jackie. Dahan-dahang lumuhad si Jackie hanggang sa napakalapit niya kay Luther. Naririnig pa niya ang mahihinang paghinga ni Luther. Sinadya ni Jackie na hininaan ang boses habang nagsasalita, I asked that question kasi imposibleng makuha mo ang tamang sagot. Sa paningin ko, hindi ka man lang langgam. Napakadaling patayin ka. Kahit mag-level up ka, walang magbabago. Pinanlakihan ni Luther ang kanyang namumulang mga mata nang marahas siyang sumagot, nagyayabang ka. Tumawa si Jackie habang nanunuya, bakit kailangan kong magyabang? Noong nag-away tayo, ikaw ang walang tigil na sumisigaw sa akin, ako lang. Sinasabi ang lahat ng iyon para mailantad ka ng kaunti. Alam mo ba kung gaano ako natutuwa na nakikinig sa iyong nagsasalita? Kahit na nasunog mo ang iyong esensya ng dugo at nag-level up ngayon, gagawin mo. Hindi pa rin banta sa akin. Ang iyong diskarte ay talagang basura. Kabanata 3157. Nang marinig ang lahat ng iyon, naging magulo ang paghinga ni Luther.
Umaagos ang dugo sa kanyang bibig habang siya ay tumigas. Nasa stage na siya kung saan pwede siyang mamatay anumang oras. Tinapos ni Jackie ang kanyang mga salita habang nabubuhay pa si Luther. Walang halaga sa akin ang mga diskarte sa Upper Earth rank dahil gumagamit ako ng Upper Ultimate God rank technique, Destroying the Void. Ito ay nagmula sa unang gradong mundo, ang Divine Void World. Nanlaki ang mga mata ni Luther nang mahulog siya sa sobrang gulat. Pagkaraan ng ilang sandali ay umiling siya. Kalokohan. Ikaw. Nagsisinungaling ka. Imposible. Hindi pwede. Tumawa si Jackie. Malapit ka nang mamatay. Ano ang silbi ng pagsisinungaling mo? Sa tingin mo ba ay magagawa ng isang Upper Earth rank technique na alisin ang kontrol sa iyong diskarte? Alam na alam mo na hindi ka lang nawala ng kontrol sa kadiliman, ang pamamaraan ko ay nilamon ng buo ang sa iyo. Bahagyang nanginginig ang labi ni Luther habang kinikilig. Sa pagkakataong ito, hindi na niya naiwas ang ikwento ang lahat ng nangyari noong kaharap niya si Jackie. Tama naman si Jackie. Hindi siya dahan-daang nawala ng kontrol sa kanyang pamamaraan, ngunit sa halip ay nilamon ito ng napakalaking kapangyarihan. Sa pag-iisip tungkol dito, ang kanyang madilim na enerhiya ay malamang na hinihigop ng pamamaraan ni Jackie at tumalikod sa kanya. Sa sandaling iyon, tumatakbo ang isip ni Luther habang ang iba't ibang mga pag-iisip ay lumitaw sa kanya. Ulo. Anong uri ng pamamaraan ang magagawang lunokan ang kanyang ganoon? Maaaring hindi niya talaga ginagamit ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan, ngunit naglalaman pa rin ito ng isang piraso nito. Normally, kahit natalo siya, dapat natalo siya dahil binasag ng kalaban niya ang teknik niya. Hindi dapat ito nilunok. Ang katotohanan na ang pamamaraan ni Jackie ay nilamon ang kanyang madilim na enerhiya ay nangangahulugan na ang dalawang pag-atake ay may parehong mapagkukunan ng enerhiya. Kung hindi, hindi ito magsasama. Nangangahulugan ito na ang pamamaraan ni Jackie ay din ang katangian ng kaluluwa. Ang kapangyarihan ng kadiliman at ang kapangyarihan ng liwanag na baka mula sa buhay at kamatayan. Ang kadiliman ay kumakatawan sa kamatayan at ang katangian ng kaluluwa. Higit pa rito, hindi niya naramdaman ang anumang napakalaking pagbabago-bago ng enerhiya noong ginamit ni Jackie ang kanyang pamamaraan. Mayroon lamang isang paliwanag para doon, na ginagamit ni Jackie ang katangian ng kaluluwa. Tanging ang mga diskarte sa katangian ng kaluluwa ang magkakaroon ng mahinang pagbabago-bago ng enerhiya kapag ginamit. Umasim ang ekspresyon ni Luther nang lumubog ang realisasyon. Namutla siya habang emosyonal na iniisip ang tungkol dito. Habang pinag-iisipan niya iyon, mas napagtanto niyang hindi nagsisinungaling si Jackie. Malakas talaga si Jackie. Napakalakas ni Jackie kaya hindi makapaniwala si Luther. Isa lang ang ibig sabihin ng teknik ni Jackie na lumamon sa kanya, napakalakas ng teknik niya kaya walang pagkakataon ang sarili niyang teknik. Lalong naging malikot ang paghinga ni Luther habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay saysubog na ang kanyang isip. Pakiramdam niya ay pinakuloang siya ng buhay. Gusto na lang niyang mamatay on the spot. Tumangala siya habang inaayos ang katawan, nanginginig habang sumisigaw ng buong lakas, sino? Sino ka? Ikaw. Hindi ka normal na tao. Kabanata 3158. Dahan-dahang bumangon si Jackie at tinignan ang humihingal na si Luther. Wala kang karapatang malaman. Ako. Wala akong karapatan. Mapait na ngisi ni Luther. Naalala niya lahat ng sinabi niya kanina at pakiramdam niya ay siya ang buffoon all along. Kung narinig niya si Jackie na nagsabi ng ganoon noon, hindi na sana ito tanggap ni Luther na galit na galit. Sa sandaling ito. Gayunpaman, kailangan niya. Matapos ilabas ang kanyang huling hininga, kumapit siya at sinabi ang isang huling pangungusap, tama ka, wala talaga akong karapatang malaman. Sa sandaling sinabi niya ang kanyang huling mga salita, umubo pa si Luther ng dugo. Sa sandaling lumabas ang dugo sa kanyang bibig, nawala si Luther. Lumaban, bumagsak ng mabigat sa lupa habang siya ay nalagutan ng hininga. Bahagyang umiling si Jackie. Kung hindi siya nasagasaan ni Luther, baka nakapag-level up na si Luther gaya ng inaasahan niya. Kahit mamatay pa siya sa huli, matupad man lang niya ang kanyang pangarap. Gayunpaman, hindi nakaramdam ng awa si Jackie, ito ang bunga ng kanyang pagpapagal. Kung talagang naging basura si Jackie tulad ng inaakala ni Luther, sa halip ay patay na siya. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang isa pa rin itong tiwangwang na kaparangan sa paligid niya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, lumipad siya sa hangin at pumili ng direksyon bago siya bumaril. Ang lahat ng mga mandirigma sa viewing area ay naging kitang-kitang solemn na. Si Luther ay patay na. Bago ito, pinag-uusapan pa nila kung maaabot ba ni Luther ang susunod na antas sa kanyang pamamaraan at hominin sina Chris at Edward. Pinag-uusapan pa nga nila kung gaano kalamang na si Luther ang mananalo. Gayunpaman, ang lahat ay nabaligtad sa isang iglap lamang ng hampasin siya ni Jackie, na hindi siya binigyan ng pagkakataong lumaban.
Nagdulot ito ng malaking kaguluhan sa lahat ng mga mandirigma doon. Siguradong pinagsisihan ni Luther ang lahat ng ginawa niya. Kung hindi dahil sa verbal spot na iyon bago ang laban, malamang hindi siya masyadong pahirapan ni Jackie. Totoo naman, naiwan lang doon ang bangkay niya. Hindi man lang nag-abalang sunugin o ibaon si Jackie. Mukhang hindi ganoon ka-tolerant si Jackie. Nakakita ka na ba ng makapangyarihang tao na mabait? Dapat gumising ka na. Si Jackie ay hindi isang baliw na alchemist, isa siyang dalubhasa na walang pakialam na magkaila. Nagsisimula na akong magtaka kung mas malakas pa ba siya kay David. Mas marami sa kanila ang nagsimulang tanggapin na ang mga kakayahan ni Jackie ay tiyak na hindi karaniwan. Naunawaan din nila kung bakit kumilos si Jackie tulad ng ginawa niya noon tulad ng galit kay Chris, hindi pinapansin si David, at pagiging walang galang sa lahat. Akala nila ay nakikisali lang si Jackie sa sugal ng pagpatay dahil baliw siya. Sa sandaling ito, naramdaman ng lahat na hindi na ito ganoon ka-simple. Ang isang wandering warrior mula sa White Marsh Continent ay bamulong, hindi ito sama-sama. Bakit sinasadyang bulong ni Jackie kay Luther? Bago siya namatay, ano ang sinabi nila para maging ganoon ang reaksyon ni Luther? Iniisip ang ekspresyon ni Luther. Kakaalis lang. Pagkatapos sabihin iyon ng taong iyon, marami sa mga mandirigma na may katulad na pagdududa ang nagsimulang magsalita. Totoo naman. Talagang kakaiba ang huling ekspresyon ni Luther. Tumanggi muna siyang aminin ang pagkatalo at hindi makapaniwala, ngunit bigla na lang. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago na tila na pagtanto ang isang bagay at tinatanggap ang kanyang kapalaran. Wala rin namang sense ang sinabi niya sa huli sa ugali niya. Sabi ni Jackie, and I quote, "Did have the right," at talagang tinanggap ito ni Luther ng ganoon lang. Kabanata 3159. Matigas na sabi niya na natalo lang siya dahil sa mga pakulo ni Jackie at malas lang siya. Bakit siya biglang tanggapin ang katotohanan ng ganun na lang? Ano ang sinabi niya sa kanya? May nagsasabi sa akin. Na-curious ako. Hininaan na ni Jackie ang boses nang lumuhad ito at kinausap siya. Nangangahulugan ito na si Jackie ay nagsabi kay Luther ng isang sekreto, at ito ay nagulat. Luther kaya masama na tinanggap niya ang kanyang kapalaran pagkatapos malaman ito. Ito ay isang matinding pagbabago. Tinanggap pa niya ang pangungutya ni Jackie. Nangangahulugan ito na ang lihim ay dapat na hindi kapanipaniwala, sapat na para kay Luther aminin ang kanyang pagkatalo. Dahil doon, ang lahat ay lubhang gustong malaman kung ano ang sinabi, ngunit sila ay hindi naruroon. Kahit gaano pa nila naisip. Tungkol dito, hindi nila ito maisip. Lahat sila ay galit na nagkakamot ng ulo na parang mga unggoy. Sa liblib na espasyo, dumating ang isang lalaking nakasuot ng light purple na robe 5 minuto lang pagkaalis ni Jackie. Mabilis siyang bumaril sa ibabaw. Hindi huminto si Chris sa buong biyahe. Nag-aalala siya na baka mawala sa kanya si Jackie o na matatalo siya ng iba ito. Kahit sa malayo ay may nakikita si Chris na nakahandusay sa lupa. Bago niya makita kung sino iyon, inisip niya na si Jackie iyon at sa gayon ay nagmura, anong aso ang pumatay sa biktima ko? Mas mabuting huwag na lang nila akong malaman, kung hindi, pira-piraso ko sila. Kailangang mamatay si Jackie, ngunit kailangan itong gawin ng kanyang mga kamay upang may bulalas kay Jackie ang puot na kanyang naramdaman. Ang mga naunang aksyon ni Jackie ay hindi lamang nakatapak sa kanyang dignidad kundi nakakainsulto rin sa kanyang pagkatao. Kahit baliw si Jackie, hinding-hindi siya mapapatawad ni Chris. Sinabi niya na babayaran niya si Jackie. Ipapaalam niya kay Jackie ang kahihinatnan ng pagkakasala sa kanya. Gusto niyang makita si Jackie na nahihirapang mabuhay para lang mabaigaw siya. Pinandilatan niya ang bangkay na nakahandusay sa lupa habang umaalis sa kanya ang isang string ng mga sumpa. May nagnakaw ng kanyang pagkakataon na patayin si Jackie. No wonder unti-unting nawala ang markang iniwan niya kay Jackie, napatay na si Jackie. Kung wala ang buhay ni Jackie upang suportahan ito, ang marka ay dahan-daang mawawala. Tila malas si Jackie at may nakilala siyang iba hindi nagtagal pagdating. Walang paraan kung sino man ang makakaligtas kay Jackie kapag nakita nila siya. Hindi naman magtatagal para patayin siya. Sa pag-iisip tungkol doon, mas bumilis si Chris habang tumatakbo ang kanyang isip. Dahil may naiwan silang bangkay, matutukoy niya kung anong uri ng pag-atake ang ikinamatay ni Jackie mula sa mga pinsala. Hahanapin niya ang taong naglakas loob na magnakaw ng kanyang biktima at magbayad ng mahal. Si Chris ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Palagi niyang iniisip kung paano niya susuriin ang bangkay mamaya. Wala siyang napansing kakaiba hanggang sa makarating siya sa tabi ng bangkay. Nang makita niya ang medyo hindi kilalang mukha ng bangkay ay kumunat ang noo niya. Iyan ay L. Luther. Si Luther ang huling kalahok, at walang mga salungatan sa pagitan nila, kaya walang malalim na impresyon si Chris sa siya, malabo lang naaalala ang kanyang pangalan.
Si Luther ito, hindi si Jackie. Malinaw na iyon ang huling lugar na naramdaman niya kay Jackie. Lumuhad siya para tingnan ang bangkay ni Luther. Maliban sa medyo punit-punit ang mga damit, parang wala na. Mga pinsala, tila napatay si Luther sa isang suntok. Ang taong pumatay sa kanya ay dapat na hindi kapani-pani walang malakas. Si Edward ba? Hindi niya inaasahan na nasa paligid si Edward. Inilabas niya ang kanyang pangunawa sa katawan ni Luther. Matapos suriin ito ng detalyado, naramdaman niyang may kakaibang enerhiya na naiwan sa katawan ni Luther. Sa sandaling hinawakan ng kanyang sentido ang enerhiyang iyon, nagsimula itong mabulok. Laking gulat ni Chris kaya dali-dali niyang binawi ang kanyang sentido. Kabanata 3160. Ano ito? Hingal na sabi ni Chris habang nanlalaki ang mga mata. Nagawa nitong mabulok ang kanyang sentido. Masyadong kakaiba iyon. Bamulong siya, ang mga banal na pandama ay bahagi ng kaluluwa. Ang kapangyarihang ito ay talagang nakakabulok ng kaluluwa. Baka poison. Siya ay napaka-curious, kaya ipinadala niya muli ang kanyang banal na pandama. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nang ahas na maging pabaya tulad noong huling pagkakataon. Maingat niyang kinokontrol ang kanyang sentido, iniiwasan ang mahiwagang kapangyarihan na naiwan sa katawan ni Luther. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagulat si Chris nang makitang ang 2/3 ng kaluluwa ni Luther ay nilamon, at isang. Ang ikatlong bahagi ng kanyang kaluluwa ay naiwan sa kanyang katawan. Matapos mamatay ang isang tao, ang kanilang kaluluwa ay karaniwang dahan-daang nakakalat sa loob ng 3 araw. Sinuri ni Chris ang temperatura ni Luther kanina. Batay sa init, malamang na namatay siya hindi pa gaanong katagal. Sa maikling panahon. Kung ang kaluluwa ni Luther ay hindi naapektuhan ng anumang panlabas na impluensya, ito ay dapat pa ring ganap na nasa loob ng katawan ni Luther. Kahit namatay si Luther, ang kanyang kaluluwa ay dahan-daang nagkalat sa loob ng 3 araw. Walang paraan na ang ikatlong bahagi lamang ng kaluluwa ang maiiwan tulad ng nakita ni Chris. Ang pangatlo ng kaluluwa ni Luther ay magulo rin. Nangangahulugan ito na si Luther ay dumanas ng isang pag-atake na pinupuntirya ang kaluluwa. Kakaibang pag-atake. Sino ang gumawa nito? Hindi pwede si Edward. Gumagamit siya ng wood attribute techniques na ibang-iba sa kakaibang enerhiyang ito. Sino ito? Si David ba noon? Hindi pwede iyon. Maaari bang mayroong isang nakatagong eksperto sa iba pang iilan? Habang iniisip iyon, napakunot ang noo ni Chris nang tumunog ang mga alarma sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad na may alertong ekspresyon sa kanyang mga mata. Nilaibat niya ang paningin sa tiwangwang na kaparangan, ngunit tila walang ibang tao ang nakarating dito. Walang makahahadlang sa kanyang paningin sa paligid. Kung may malapit man ay hindi nila may tatago sa mga mata ni Chris. Gayunpaman, nanatili siyang mapagbantay. Kung tutuusin, ang lakas na umatake kay Luther ay masyadong kakaiba. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumirit, kahit sino pa yan, mamamatay lang sila kapag nakilala nila ako. Pagkasabi niyo ay tumalikod siya at random na pumili ng direksyon na pupuntahan. Iniwan niya ang malamig na bangkay sa kaparangan. Makalipas ang 2 oras, tumigil si Jackie sa kanyang mga galaw. Siya ay nasa isang maburol na lugar na makapal sa damo, at ang mga burol ay nakaharang sa karamihan ng tanawin. Isang simoy ng hangin ang dumaan, dahilan upang bahagyang gumalaw at kumaluskos ang ligaw na damo. Kung wala sila sa isang liblib na lugar na puno ng mga taong gustong pumatay sa kanya, malamang nakahanap si Jackie ng komportableng lugar para mahiga at makapagpahinga. Napakaganda ng tanawin kasama ang banayad na simoy ng hangin. Mas mabuti pa kung may kaunting ulan. Sa sandaling iyon, bigla niyang narinig ang tunog ng sapatos na nagsisipilyo sa damo mula sa malayo. Nakataas ang kilay ni Jackie. Tumingin sa ibabaw. Ilang sandali pa ay may nakita siyang pamilyar na figure. Kalmadong naglalakad si David at dahan-daang lumalapit sa kanya. Nang makita ni David na nakatayo sa di kalayuan si Jackie ay natigilan si David bago ito ngumiti. Ang ngiti. Bantang hahatiin ang mukha. May narinig akong kaluskos. Hey! Ikaw pala lahat. Malakas na sabi ni David. Mabilis siya. Nagmamadaling lumapit kay Jackie sa tuwa na para bang may nakita siyang kamangha-manghang bagay. Habang gumagalaw siya, napabulalas siya, ang swerte ko talaga. Medyo matagal akong naglalakad, pero nakilala talaga kita. Naaalala mo pa ba ang sinabi ko sa iyo bago tayo pumasok sa isolated space? Uulitin ko ulit, pahingiin kita ng awa, at pinagsisisihan mo lahat ng sinabi mo. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.